Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, January 5th, 2026 at talagang hataw yung umahataw na yung index natin So nag-up ulit tayo ng 0.48%. So nag-Dow G pa nga yung pinaka-index natin. So parang gusto yan pumunta dito sa 6,300. So good sign. Marami din tayo nakikita na pumipitik ng mga alaga natin, especially yung mga nasa ilalim, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga reversal ng price action. So mukhang maganda nga yung second day, di ba? Ng trading natin for the month of January 2026. So nag-close tayo ng 6,164.53. So good sign. Nag-up nga ng 0.48%. And then meron tayong another 330.78 million na net foreign buy dito sa market natin. Ayan. So paunti-unti pumapasok na yung mga foreigners, pero sabi natin medyo late yung entry nila, di ba? So nakapag-entry sila around dito sa 6,000, ilan ba to? 6,000 no, dito sa MA100 natin. So maraming mga Pinoy na panalo dito kasi maraming naka-bottom pick sa markets natin. Okay? So silipin ulit natin yung price action ng index maya-maya. Tapos sa global markets natin, okay yung galaw ng di ba? Okay yung galaw ng US market kahit na, di ba may inatake siya? Ewan ko kung napanood nyo na. So marami ng balita na lumabas. Inatake niya yung Venezuela, di ba? So tapos kinuha niya, kidnap daw sabi nila, doon sa president ng Venezuela. So wala masyadong negative reaction sa market natin. So hopefully hanggang doon lang siya, tapos yung US market is okay naman siya. European stocks okay din siya, and then majority ng mga Asian markets, medyo okay din po yung kanilang galawan. Yung crypto natin, bumabawi na, di ba? Yung alaga ko na si Sol, nasa 135 na. So, pabreak even na tayo sa kanya. Tapos si crypto is malakas din siya, nasa 92K. Okay? So, maraming umakyat ng mga stocks natin. Nagtatalunan na yung mga stocks natin. So, nanguna sa listahan natin si ABA kasi nag-up siya ng 12.5%. So, malit lang yung net foreign buy for 419K net foreign buy. So maganda yung galaw ni ABA. Hopefully, yun na nga yung kanyang pinaka-main na reversal. Di ba? Ang dami nagbenta last time. Tapos si FNI, mga mining stocks pa rin yung malakas kasi nga yung global prices natin pagdating sa mga metal products, umakyat pa rin. So silipin natin mamaya yung ating silver at saka si gold. So nagap siya ng 8.22%. Then meron siyang 4.97 million net foreign buy. Tapos si OGP, nag-up din siya na 4.24%. So ito yung nangunguna lagi sa trending stocks kasi breakout ulit. At meron siyang 13.25 million net foreign buy. Si Plus natin, nag-up din siya, malit lang, 2.35%. Meron siyang 1.34 million net foreign buy. Tapos si iba nasa listahan ko Hindi Apex yung nasa listahan ko, LC. Ayan, LC yung nasa listahan ko, pero Apex yung i-discuss ko sana. So LC, 5.41%, zero yung foreigners. And then si ASEN, marangkada na rin siya, nag-up ulit ng 5.5%. So meron siyang 2.37 million net foreign sell. Okay? So, mukhang ito na yung inaantay natin. No? Very unexpected. Kokonti yung volume ng foreigners, pero malakas yung sipa ng majority ng mga stocks natin. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then follow mo po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. And yung ating membership dito, pwede kang mag-join kung gusto mong sumali dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, ayan, nag 1K views na. So good sign. So sign na rin na pabalik yung market natin. Check mo na po yung mga daily uploaded videos, couple reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus basic learnings, PSE, stock market studies naman natin. Okay? So sa crypto, follow na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to, so most likely may mga marireview ulit tayo for the coming few days kasi maganda ulit yung ating crypto.
Dito sa social media, Facebook account na Palapi Trader para updated ka sa post or dito sa Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So check mo din yan. And then sa Twitter, konti lang yung post ko. Medyo na-busy kanina. So tingnan na lang natin, no, pinaka-summary ng markets natin. So parang mas marami yata yun na mula pala, no? Okay, so hinila kasi ni Converge. So nag-drop siya ng 4.65%. At saka ni AGI, yung mga barangkada last time nagpo-pullback. Negative 3.52%. Ganun din si JT Cap. Negative 2.29%. So yung mga winners natin, ACE 5.5%. So nag-up siya. Tapos si URC, 4.36%. Aboitiz Equity, plus 3.19%. Tapos si ICT, 2.7%. China Bank, 2.48%. At saka si Plus natin, 2.35%. Mas marami pala yung nalaglag. Pero siguro, hinatak na itong mga stocks natin na to. Kumpara dito sina Converge at saka si AGI natin. So, foreign funds bought, dami na. AUB, BDO, BPI, East West, AP, CREC, Manilad, CNPF, Emperador, ABA, AC, Aboitiz, Erits, MEG, MRC, dito ATI Cebu, Macro Asia, Plus, Home, Pure Gold, FNI, Nickel, OGPPX, o mga mining. Tapos si FME, TF. Foreign funds sold, China Bank, Union Bank, ASEN, FGen, DNL, FB, GSMI, AGI, LPC, LTG, Ali, Philrich, BLL, Globetel, daming binenta. Converge, ICT, PAL, Bloomweb, Robinsons Retail, 7, Welcon, APX, at saka si AT. So ito yung pinaka-close natin. Pinaka-panalo si mining stocks. Pero may mga mining na hindi masyado umakyat, no? So nag-up siya ng 2.95%. Tsaka si services, 1.59%. So mahina pa rin si property nandito sa negative 0.11. Pero good vibes kasi meron tayong 330 million na net foreign buy. So kusa na lang umakyat yung mga alaga natin. So bago mag-pre-close yung market, ayun, mas marami pala yung Okay, binuhusan pala si sino ba yung pangatlo dito kanina? Pero Converge, AGI, sila yung nanguna sa naglaglagan. Si ASEAN, mabot pa pala siya ng 6%, URC 4%. Lakas pala niya kanina, no? Okay? So, ang daming pumitik na stocks. Tapos, ito yung reason natin bakit malakas yung market. So, silver plus 1%, yung gold mix siya, pero si Bitcoin is umakyat siya. Aluminum, ayan. So, umakyat din si aluminum, no? At saka si silver natin. So, ito yung mga mining stocks natin kanina. So, nag-akyatan sila lahat. O halos lahat, no? Ayan, no? So, hindi ito yung closing kasi si LC nag 5% sa closing natin. Okay? First up, malakas din yung first up natin. So sila pa rin nangunguna. AGI Converge pa rin yung pinakamahinang kaninang umaga dito sa markets natin. Okay? So meron tayong dividends upcoming January 7, ex-date si STI. Okay? So check nyo lang kung meron kayo. Bago mag first half, so ganun pa rin, hindi masyadong bago. Alas G's. So sinaaba talaga yung nangunguna, no? Ace and okay, ito yung mga big caps. Hindi, sino OGPN dito rin pala. Nag 5%. Si dito nag-close ng 7% yung nakita ko kanina yan. Hindi ko nasama sa trending stocks. ICT has taken over management of South African terminal responsible for 46% cargo traffic in the country. So gumaganda yung portfolio ni ICT dito sa South Africa. So gold, silver, nickel, copper, oil up. Ayan. So yun yung epekto ng yung sa Venezuela, 'di ba? Pinakamalaking oil reserve daw yung meron sa Venezuela. Okay, PH budget, wala akong masyadong na-post sa ibang stocks. The national government exceed its 2025 budget by 9 billion due to additional and program. Ito na naman, appropriations. So hindi pa rin naman nawawala. Showed releases were slower, reaching 100%. And then, last January 3, tama ba to? January 3, 5 ngayon eh. So, yung Friday na galawan ng US, medyo mix siya ng konti.
Okay, so yun lang po yung mga na-post ko. Ayan, konti lang na-post ko kanina lang. At medyo busy nga po tayo. So punta tayo dito sa pinaka-index. So ano yung ni-retouch na? 6,237. So nandito yung pinaka current na resistance level natin. So 6269, no? Papunta sa 6,300. So ultimately, yun pa rin naman yung gustong puntahan ng market. So medyo mas ano na tayo ngayon, no? Kahit 700 million lang yung pumasok na foreigners dito sa market natin, mas confident ng konti kasi second day. So pansinin nyo na lang o pansinin na lang natin kapag mga 1 billion, 2 billion na yung bumabalik na foreigners dito sa market natin. So good new year kasi pangalawang araw ng trading na natin, maganda po yung galaw ng ating market. So nasa bull side, yung ating RSI, ganun din yung MACD formation natin. Maganda rin po yung kanyang pinaka-main na galawan. Okay? So punta tayo sa mga winners. So si ABA yung pinakauna nga. So nag-up siya ng laki, no? 12.5%. Congrats doon sa mga naka-bottom pick last Friday. Tapos si Haven, nag-up din siya 12%. O, dito na pala sa ano 50% Fibonacci siguro tong si si Haven natin, no? Okay, baba ng konti, 0.618 siya. So, pero konti lang yung volume. Tapos si FNI, ito, lakas, oh. So, pabalik na si FNI dito sa taas. Grabe, no? Lakas, no? Tatlong araw lang. Tapos si Apo, 7%. Ayan. Breakout din. Tapos si dito, 7%. Ayan, pa-reverse. Ganda rin ng galon dito. Tapos Apollo, 5.8%. Ang dami nagre-reverse. Home, 5.88, pa-reverse din. Ayan, unahan na lang tayo sa mga pa-reverse na stocks. ACE-N, so breakout ulit, 5.5%. LC, breakout, 5.49. SPNEC, breakout din, 5.17. Dami, no? CREC, 4.65. Ayan, breakout din. SPC, may volume din siya, oh. So, 4.58%. Galing, no? Kinain niya yung mga na-shakeout last time. Tapos, Bloom, 4.25, OGP. So, another breakout, 4.24. Dami na. So, hindi natin alam kung ano pipili natin. No? So, Megawide, 3.39%. FCG, ayun, pa-breakout na rin yung iba. So, nagbabalikan na yung market natin. Kailan pala mag-New Year. ABS-CBN, 3.04%. And lastly, China Bank, 2.48%. Ayan, breakout na si China Bank din natin. Okay? So maraming maganda yung galaw. Dito sa losers, hanapin ko na lang may volume. Yung iba kasi medyo wala ding volume. Si Agio natin, nag-drop. Kala ko ito yung lilipad eh. So negative 5.13%, Converge minus 4.6. Tapos si Bell, walang volume. Si AGI minus 3.5. Pagod na si AGI natin. Tapos si Birit minus 2.8 Nauntog. Tapos yung pa, yung mga sikat na yung stocks. JT Cap minus 2.29%. Okay? So yun po yung galawan ng ating market. Mas marami yung berde for today's trading natin. Okay? So lipat tayo dito sa mga global markets. So mukhang maganda ulit yung futures na pinapakita ng US market. S&P plus 0.21, the futures plus 0.03, saka si Nasdaq 0.52%. Okay? So mukhang maganda mamaya. European stocks, okay siya, berde. And then Asian stocks, merong mapula, pero mas marami yung berde na galawan ngayon dito sa uh, bandang Asia. Okay? So dito sa crypto, ito yung mga alaga natin. So Bitcoin ulit, 90K ulit, 92K. Ethereum 3.16K, XRP 2.14, BNB 897, yung alaga natin si Sol. Halos break even na, 135. Tapos sino pa? Si Dodge. Ito malakas, drop siya ngayon pero laki din na inakit niya kasi 0.12 to, di ba? Yung pinakamababa niya. So ngayon is 0.15 na siya. Hindi kayo mag-pullback na yung So ang tagal na dito sa taas ni crypto natin. Mula Friday, umakyat na to si Bitcoin. Okay? So balik tayo dito sa
dito sa index, pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so punta tayo ulit dito sa ating index. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So, nauna sa listahan ko si ABA. Pabalik na si ABA. Oh. So, hopefully makabalik siya dito sa bandang ibabaw kasi binenta ng nagkakatakutan dito sa stock natin na to. So, gaano kalaki pala yung binagsak nitong si ABA natin last time. So, bumagsak siya ng in just 3-4 days, no? 34% kaagad yung drop tapos wala namang balita kung bakit siya bumabagsak, and in the last 2 days nag-up na siya ng 22.17%. So for 2 days trading, nag-up siya ng 12.5%. Lakas. Tapos meron siyang 419K net foreign buy. Okay? So pabalik tayo dito. Baka malay mo, yan yung pinaka-reversal natin kasi downtrend din siya ng matagal. Ngayon, nagbabalikan ng pakonti-konti yung mga foreigners natin. So marami silang mga stocks na pwedeng puntahan. Pero hindi pa ganun kalakas yung yung volume ng foreigners. Pero good sign nga kasi dalawang araw na tayo na net foreign buy. So downtrend pa rin naman siya pero good sign kasi gusto niya mag-retest ulit malapit dito sa 0.3879. Hopefully makabalik siya dyan kasi marami yung nag-expect last time na ito na yung pinaka-reversal niya. Tapos biglang nagkaroon ng malalakas na shake out. Okay? So bearish pa rin naman yung overall picture nga niya kasi yung RSI niya nandito pa rin sa ilalim ng RSI 50 level natin. Okay? So yun lang muna. Next. So tingnan nga muna natin yung silver at saka gold natin kasi mga mining stocks yung pinakamalakas pa rin. Okay, medyo bumabawi na si gold, si silver, nag-drop din si silver nung nakaraan eh. Medyo bumabawi na rin siya. Sabay-sabay pala to yung mga metal products natin. So, unahin natin sa mga malakas yung move sa mga mining stock. So, ayan, pabalik na po. So, yung mga naiwan last June, makakahinga na ulit. Malapit na eh. So, baka pa nga magtuloy yung breakout natin dyan sa 1.68. So, nag-breakout tayo kanina dito sa 1.46. Hopefully, dire-diretso na yan. So, si chairman kaya, nagbenta na kaya ng mga shares niya. So, nag-breakout siya dito sa candle na to, sa trend natin. Tapos, another breakout kanina dito sa 1.46. So, on the way na siya para i-retest ulit yung previous peak natin. So, kasi dati okay naman yung earnings niya, di ba? So, last time, kaya siya pumitik na malakas last time eh. 2,000%. So, nadismaya lang dahil doon kay chairman last time, pero ngayon, pabalik na nga siya. So, nag-overbought na siya. RSI 73 kaagad. Okay? So, may breakout and then parabolic yung MACD formation natin. So, nag-close siya ng 1.58. Mukhang gusto sumabay sa flow ng mga global price. So, nag-up siya 8.22% and meron siyang 4.97 million net foreign buy. Okay? So, good. Good vibes sa mga alaga natin ngayon. Next, OGP. Ito, matindi. Panalo sa simula pa sa IPOC, OGP natin. So, another breakout candle. Wala siya resistance. So, hindi na lang natin lalagyan. Wala siya resistance eh. So, mukhang extended Fibonacci to, no? Sakto siguro to. Tingnan natin. Ayan. So, based dito sa Fibonacci niya, ang pinaka-next na resistance natin is nandito sa 37.43. Ayan. Which is may konti pa bago siguro magtugtong si OGP natin. Okay? Kasi overbought na rin yung RSI natin nasa 79 na. Ayan, tinutulak talaga ng mga traders. Tapos meron pa siyang pasulpot-sulpot na net foreign buy. So nag-up siya 4.24%. So breakout 35.65 and 13.25 million net foreign buy. So okay rin yung itsura ng MACD formation. Next, plus. Mga ka-plus, tulog yung alaga natin. Okay, so 2% lang. Hopefully, nag-bottom na si plus. Palabas na naman yung mga earnings natin. So, meron siyang temporary bottom sa malapit sa 14 pesos. Pero hindi pa, Okay, hindi pa malinaw kung arangkada na si plus natin. Although nag-up naman siya ngayon, sumabay sa sentiment na market natin. Hindi pa rin malinaw, hindi rin malinaw pa yung yung recovery ng niya ng price action niya. So mahina pa rin kasi yung
yung sipa niya. So anyway, hopefully yan na yun. So nag-close siya 16.58, 2.35% up, and then 1.34 million net foreign buy. Mahina pa yung mga ano yung RSI natin, pati yung MACD, nasa bandang ilalim pa rin yung price action. Okay? So medyo tulog pa si Plus. Next, mining stocks ulit, LC. So nagustuhan ko yung galaw nito kasi nag-breakout. Ayan. Breakout yung isang mining stocks natin. Hopefully, dumiretso siya and then mag-retest ulit tayo dito sa close the gap pala siya last time, no? Bago siya nagkaroon ng malakas na pullback. So, tingnan natin, pinaka-best case natin, balik ulit dito sa mga naiwan last October dito sa 0.25. Pero ngayon, ito na lang muna, 0.2123. So, maganda rin naman yung price action niya. Okay, so uptrend din yung pinaka-price action niya. Ganun din yung mga indicators natin, RSI at saka MACD. So, sumasabay sa breakout. So, nag-close siya 0.1920, 5.49%. And then, walang foreigners dito, mga locals lang si LC natin. And then, lastly, si ACE-N. So, reversal na talaga si ACE-N, no? Ayan, umarangkada na siya. Hopefully, makabalik siya. Ang layo na ng ano niya last time, no? Average 5 pesos. So, anyway, nakabalik na sa 3 pesos. Yan na yung resistance niya. So, ito, pinaka-next natin. Nasa 3.45. Ganda rin ng galaw niya, no? Pakonti-konti yung RSI movement niya at saka MACD. Nag-overbought siya ng konti, RSI 72, pero maganda yung galaw niya, oh. Malakas yung sipa niya. So, mas maganda to, yung galaw nito kaysa kay Plus natin. No? Okay, so very good. Nag-breakout ulit yung candle. Ayan, so nag-breakout, puro breakout yung price action. Hopefully, umabot tayo dito sa 3.45. So, nag-close siya 5.5%, 3.07 closing, minus 2.37 million net foreign buy. Okay? So, marami na mga pumipitik na maalaga natin. Mukhang maganda na naman mag-trade dito sa PSE natin, especially kung maka-breakout tayo dito sa 6,300 kasi walang masyadong foreigners eh. So kung papasok pa lang sila, mas malakas pa yung sipa natin. Hopefully maka-breakout tayo dito sa 6,500 by the end of January, di ba? Kasi maganda yung sentiment ng global markets plus yung ating PSE market naman. Pero hindi pa yung ganun ka-solid yung support natin kasi 700 million pa lang yung net foreign buy. Okay? Hopefully mas maganda for the coming few days pa. So, yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.